Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa ating papatuloy mga minamahal kong mga kababayan, binabati muna po natin ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga minamahal po nating House Speaker Martin Romualdez at mga minamahal natin na First Lady Liz Araneta Marcos, maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre binabati din po natin mga minamahal ko mga kababayan, maging ang mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama at lagi pong sumusuporta sa inyong lingkod sa anumang araw, sa anumang oras na tayo po ay mayroong mga mahalagang bagay na pinag-uusapan, lalong-lalo na po kung ito ay usapin patungkol po sa ating bansa. At syempre binabati din po natin syempre yung ating minamahal na bagong music ngayon na talaga napakatalino talagang bilib na bilib ang mga kababayan natin dito po kay Attorney Claire. Alam nyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, minsan madalas, sabihin na lang natin madalas, kapag wala po akong ginagawa, minsan yung mga vlog niya ang aking pinapanood at yun nga, nakakakuha tayo ng mga idea na kung saan ay mapupulot po natin sa kanya, Kaya tamang-tama lamang po na siya po ay inilagay sa posisyon. Balita ko nga po, ngayon po ay medyo talagang tulala at talagang nahihilo ngayon yung mga DDS. Hindi nila matanggap mga minamahal ko mga kababayan na may bago tayong music na napakaganda, napakatalino pa. Talagang pati si Panelo natulala. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, diretso po tayo ngayon sa ating pag-uusapan na nabanggit na lang din po natin si Attorney Claire. So, ating po bibigyan ng birada yung kanya po mga naging sagot, Yung kanya po mga naging sagot sa mga tanong po sa kanya sa naganap po na press con, So, okay, eto't panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. May action po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? Tatandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, merong bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yon. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? So yan mga minamahal ko mga kababayan, napakalinaw po ng sagot po ng ating Yusek Claire, si Attorney Yusek Claire. Syempre, alam nyo, minsan nga kasi hindi natin maintindihan kung ano yung nasa utak nito ni Digongyo, Minsan kasi nagsasalita na lang siya nang hindi niya alam. Biro mo ba naman, nakalimutan yata ni Rodrigo Roa Duterte na anak niya ang mayor doon sa Davao. Nakalimutan niya yata na pagka siya ay nag-react, ang tatamaan dito at pagtatawanan ng taong bayan ay yung kanyang anak. Akala siguro ni Digong hindi yung anak niya. Kaya dito pa lang mga minamahal ko mga kababayan, masasabi mo na talagang may tama ito sa utak. O baka naman nakalunod na, baka naman nasosobrahan na naman sa fentanyl. So, pero gano'n pa man mga minamahal ko mga kababayan, bigyan po natin ng birada. Ito pong naging reaction po ni Yusek Claire, So, totoo yung sinabi niya mga minamahal ko mga kababayan, Sabi ni Digongyo na ngayong hindi na panahon ng administrasyong Duterte, laganap na daw sa Davao maging sa Metro Manila yung patayan, yung droga, etc. Pero tama yung sinabi niya, mas maganda yung panahon ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at least, di ba?
nalalaman, naka-record. Hindi katulad ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte na kahit 1,000 na yung namamatay, hindi pa rin naka-record. Kaya nga galit na galit sila nung natuklasan ni General Torre yung katotohanan at nabulatlat yung katotohanan, kaya naman pala walang record, ay talagang pati yung police blotter ay namamanipula ng mga Duterte. Ha? Namamanipula para lamang sabihin na ang Davao City ay talagang walang kahit anong krimen dahil ang mayor dyan ay isang taong kinatatakutan. Kaya galit na galit sila kay General Torre kasi lumabas yung katotohanan na booking. Ngayon, tama po yung sinagot ni Yusek Claire, no? Hindi ba inisip ni Digongyo na sa kanyang reaksyon, sa kanyang ipinalabas na sa kanyang inilabas na statement maaaring ang pagtawanan dito at ang mapahiya dito yung kanyang anak na Mongoloid? Di ba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sa naging reaksyon niya ngayon, lalo lamang binibigyan tayo ng palaisipan. Na kung saan yung palaisipan na yun ay mabubuo na talagang tayo ay pinagloloko lang nitong ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang mga sinasabi noon. No? Hawak niya ang Davao City, di ba? Hawak niya ang Davao City. Sabi niya, kontrolado niya ang Davao City. Kaya nga gusto nilang manatili na sila ang humawak ng Davao City. Gusto nila mula sa anak, apo, tatay. Kulang na nga lang pati katulong nila gustong pahawakin bilang mayor Di ba? Para lamang kuno nasa magandang sitwasyon ng Davao City, tapos ngayon magsasalita siya ng ganyan. Parang pinalabas niya na walang kwenta at pulpul at walang magawa yung anak niya. Kung sa bagay hindi na ako magtataka sapagkat kung titignan niyo mga minamahal ko mga kababayan, yung anak niya tadtad sa tato, malamang baka mamaya yan pa nga ang leader ng mga drug addict doon. Di ba? Hindi nakataka-taka sa pagmumukha pa lang nito ni Baste, mukhang di ba? Mukhang sabog lagi. Mukhang walang tulog-tulog. Pero alam nyo, pabor sa atin yung mga sinasabi ni Digongyo Bakit? Sa mga sinasabi ni Digongyo, mas lalong na-open o mas lalong namumulat ng taong bayan sa katotohanan. Sa ginagawa ni Digongyo, mas lalo lamang namumulat ng taong bayan sa katotohanan kung ano at sino talaga si Rodrigo Roa Duterte. Pero may pero sa ginagawa naman ni Digongyo, ang napapahiya dito ay yung kanyang mga alipores. Ang nasasampal dito, yung kanyang mga tagasunod, lalong-lalo na yung mga DDS. Ay, mali pala yung tawag ko, hindi pala DDS. DDless. Mas magandang tawagin DDless. Kasi mga utak dilis yung utak. Na kahit nakikita na nila yung katotohanan, nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan pa rin. Diba? Kaya nga masasabi ko talagang kawawa talaga, mga minamahal ko mga kababayan, yung mga nagiging tagasunod ni Rodrigo Roa Duterte. Dahil hanggang ngayon ay nagiging tanga. No? So alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, ang dami pong natuwa kay Yusek Claire, Attorney Claire, dahil talagang lahat ng kanyang mga sinabi doon sa naganap na press con ay talagang sampal sa mga didilis, lalong-lalo na sa mga Duterte. No? Kaya salamat sa iyo, Yusek Claire. So sigurado natatain na naman dito yung mga didilis. Gagawa na naman to ng mga fake news. Ang sisirain na naman dito si Attorney Claire. Pasensya na kayo mga minamahal ko mga kababayan dahil medyo malakas ang ulan. Pero ganun pa man, asahan na po natin na malaki po ang magiging ambak naman noon. Ambag ni Yusek Claire, kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.